Sa ilalim ng katre mo, may multo na humihinga. Kapag tumigil ang hininga mo, siya ang hihinga para sa iyo. Pakinggan ang kwento ni Maria. Dear Alden, ako si Maria, bagong lipat sa maliit na baryo sa Quezon. Tahimik ang lugar, maliban sa mga aso na biglang tumatahol tuwing hating gabi. Isang gabi, gising na gising ako dahil sa ingay ng ulan. Bigla ko kasing narinig ang mahinang tunog mula sa ilalim ng katre. Parang may humihinga na mabagal, mahaba at basa. Siguro dagalang, bulong ko sa sarili. Pero nang silipin ko ito, wala akong nakita. Walang anuman. Tumalikod na ako at sinubukang matulog ulit. Kinabukasan, napansin kong may dugo sa sahig. Maliit na patak, parang tumulo mula sa kama. Siguro kagat lang ito ng lamok, bulong ko sa sarili. Pero nang hubarin ko ang kumot na nakabalot sa akin, may mahabang buhok na nakadikit sa kutsyon. Buhok na hindi sa akin. Isang puting kulot na buhok. Nang gabing iyon, mas malakas ang tunog. Parang may nagkakamot sa ilalim ng katre. Parang kuko. Parang dila na dumidila sa kahoy. Na mga oras na yun, hindi na ako makatulog. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ko ang ilaw. At dahan-dahan kong ibinaba ang ilaw sa ilalim ng katre. Sa ilalim ng katre, may isang mukha. Mukha ng isang matandang babae. Ngunit baligtad ang ulo nito. Ang ulo nito ay nasa sahig. Ang leeg ay nakapilipit ng kakaiba. Ang mga mata ay puti. Ang bibig ay nakangisi. At mula roon ay lumalabas ang mahaba, itim na dila na parang ahas na sumisipsip sa hangin. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yun. Hanggang sa tumigil ang aking paghinga. Hindi ako makasigaw. Ang tanging narinig ko sa mga oras na yun ay ang mahinang bulong ng nilalang na parang galing sa loob mismo ng kanyang ulo. Matagal na kitang hinihintay mula pa nung unang gabi mo rito. Ang init ng dugo mo, ang bango-bango. Wika na matandang babae sa ilalim ng katre. Maya-maya pa biglang nawala ang mukha. Parang nawala na lang ito sa dilim. Nang sumilip ulit ako sa ilalim ng katre kinabukasan, wala na roon ang dugo. Wala na ang buhok. Pero may bagong bakas. 4 na paa ng manok. Duguan, sariwa, na may nakaukit sa kahoy ng katre na parang may nilalang na gumagapang palabas mula sa ilalim. Hanggang ngayon, kapag may bagong lipat sa baryo na iyon, tinatanong ng mga matatanda, natulog ka na ba sa kwartong may lumang katre na gawa sa nara? Kung oo ang sagot mo, huwag kang tumingin sa ilalim ng katre mo tuwing hating gabi. Baka makita mo siya at baka hindi na siya umalis pa. Matulog ka ng mahimbing. Huwag kang tumingin sa ilalim ng kama mo. Paalam. Lubos na gumagalang, Maria.